ay nako, good news. No? Tingnan nyo po, ano po ang simbolo na kapag yung isang Andrew E. ay tumataas? Yung mga sumusuporta sa kanya, grabe naman si Andrew E. makapagpa-views. Iyan po ay dahil doon sa pagpe-perform niya sa Bagong Pilipinas, sa Alyansa. Di ho ba? Pero unahan ko na kayo ha. Ako po, sumusuporta po ako kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero talaga lang pong hindi ko type yung mga ibang kandidato ng Alyansa. So hindi po ako magto-12-0. Pero magandang pangitain ho ito. No? Biruin mo Andrew E. views sa Instagram and TikTok, 412 million. Talagang tinatangkilik. Ano yung sinasabi nilang wala naman tao, wala naman sumusuporta kay Bongbong Marcos? Ano yung sinasabi nilang pag si Bongbong Marcos ay pumunta sa isang lugar, wala naman pumapansin? Ibig lang ho sabihin yan, mga kababayan, yung daming nanonood, kasama na din po ang pagsuporta dyan, no? Kay Pangulong Bongbong Marcos at doon sa ibang mga senador. Ibig sabihin lang po nito, mga kababayan, walang gana doon sa mga doon sa mga tumatakbo na pinabili na suka. Tignan nyo, nung umpisa ng pagkakapasok ni dating Pangulong Duterte doon sa oblo ng ICC, ingay nila, Talagang meron tumaas yung mga kandidatura daw. Talagang merong pumasok daw po sa top 12 daw. Ewan ko ngayon. Ngayon, nagkaroon lang ho nung bench na bench bikini something. Nagpakita lang ng konting wet pack si Jay Cuenca tsaka yung si AA de las hindi de la Serna yun, no? EA Edgar Alan, nakalimutan ko apelyido. Wala na, nakalimutan na agad sila ng taong bayan. Sa playlist search on Spotify 7.3 7,310,000 plus. Followers sa Amazon, Spotify 4.3 million. Maraming salamat daw po, sabi ni Andrew E. Maraming salamat po sa walang hinto at walang sawang pagtangkilik at pagmamahal ng mga Pilipino sa akin, both in the Philippines and abroad. Kasi bakit ko ikino-content tong si Andrew E., mga kababayan? Dahil 'di ba ang gusto ng mga DDS, pabagsakin po si Andrew E. Bakit? Kasi po hindi yung PDP ang sinamahan. Sumama po sa Alyansa, Bagong Pilipinas. Kaya sabi nila, nako, i-boycott natin yang si Andrew E. Alam nyo kung ano ang dahilan ni Andrew E., mga kababayan, ba't ipinoposto? Dahil siguro doon sa pagbo-boycott nilang sinasabi. No? Sabi ni Ma'am Chris Rose, i-unfollow daw siya. Hindi na kayo natuto, mga DDS. Pagka kayo, nagko-comment dito, oy, i-unfollow kita, Mark Ramos. Napapalitan niya, 1,000 followers ang pumapalit dyan. Yung yung pakulo nila, na, ewan ko, plano yata nilang gutumin yung mga yung mga kamag-anak ng OFW dahil daw po sila ay hindi magpapadala ng pera. No? Hindi daw po sila magre-remittance, mga kababayan. Ito daw po ay, kumbaga, boycott nila. Dahil ang dating Pangulong Duterte, siguro ang gawin nyo, hanggat hindi nakakalaya ang dating Pangulong Duterte, huwag kayong magpadala ng pera. Di ba? Yun ang totoong boycott. Parehas yun nung sinasabi ninyo na, hanggat hindi pinapalaya si dating Pangulong Duterte, hindi tayo hihinga. Gano'n kayo. Gano'n kayo, mga DDS, para mabawasan naman ang para mabawasan yung mga aanga-anga sa mundong ibabaw, lalo na sa Pilipinas. Di ba? At gawin nyo, yun nga, wag ng 3 days, 28, 29, 30, o 31. Wag ng 3 or 4 days. Gawin nyo na hanggat hindi napapalabas ang dating Pangulong Duterte. Hindi kami magpapadala. Yun ang gawin ninyo. Maniniwala kami. No? Kasi kapag kayong 3 days, 4 days lang, wala din. After next week, o after
yung 4 na araw na hindi kayo magpapadala, ipapadala nyo pa din yan eh. Madodoble lang yung mga magpapadala doon sa linggong susunod. Ganun din. Di ba? Gugutumin nyo lang yung mga pamilya nyo na nasa Pilipinas. Oh, wala din. Di ba? Ipapadala at ipapadala nyo pa din yan eh. Para maniwala kami na talagang boycott, no? Gawin nyo. Hanggat hindi dumalabas ang aming dating presidente, hindi kami magpapadala. Ewan ko lang kung di kayo kaltukan ng mga kamag-anak ninyo. Hoy! Yung bahay mong binili dito sa Pilipinas, kailangan mo ng bayaran, hindi ka nagpapadala. Di ba? Sabi tuloy sa inyo ni Normandy, wala ngang sense. Oo, sir. Di ba? Biruin mo, 4 days, hindi sila magpapadala. Sabihin na natin, hindi kikita ang gobyerno nung 4 days na yun kasi walang nagpadala. Hindi din naman makakatiis ang mga yan. Next week, ipapadala. Yung hindi kinita, nung 4 na araw na yon, kikitain pa din sa susunod na araw. Di ba? Wala din. Sino bang may topak ang nakaisip niyang padala-padala ninyo? Lahat ng sinasabi ninyo, walang kakwenta-kwenta, walang nangyayari. Bumabalik sa inyo. Tingnan nyo, itong kay Andrew E. Ia-unfollow nyo, pero ano nangyari? Mas tinangkilik pa ng sambayan ng Pilipino. Kahit pa paano, magre-reflect yan doon sa suporta ng Pilipinas. Sa alyansa, Bagong Pilipinas. Sabi ni Prague Stamp, tapos pag may nangyari na masama sa kanila, sa ibang bansa, sa gobyerno sila hihingi ng tulong. Di ho ba? Medyo dyan sa sa kampo ninyo, isip-isipin nyo kung ano. Dapat ba nating sundin yung nakaisip nito? Wala din kasi. Di ba? Hindi kikita ang gobyerno, 4 na araw. Pero kapag katapos nun, yung mga naka-schedule na magpadala next week, yung mga hindi nakapagpadala nung 4 na araw na, wala, dadagdag lang din. Dodoble lang. Wala din. Ginutom nyo lang yung mga pamilya nyo na dapat nakuha yung pera do sa araw na yun. Diba? Isip-isipin nyo kung sino ba yung nakaisip nito? Balak yata. Gutumin yung pamilya namin. Anyway, mga kababayan, isisingit ko lang ho ito, mga bossing. No? Kasi napansin ko sa comment section, mga bossing, ito pangalawang topic natin